demonyo. Walang kaligtasan ng tao. Okay na? Pero salamat sa Panginoon sapagkat binili tayo ng dugo ni Jesus sa kaaway. Walang pwedeng ipantay doon sa dugo ni Jesus maging ang lahat ng kayamanan ng mundong ito. Kaya alam nyo ba, sa mata ng tao, napaka-precious ng mga iniligtas ng Panginoon. Ikaw yun at ako. Precious tayo, mahalaga. Yung kaligtasan tinanggap natin ay walang pwedeng itumbas doon kung hindi ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Isang dugong malinis, isang dugong banal, isang dugong matuwid at dugong walang kapintasan. Tingnan nyo, pagka kayo'y na-hospital at kayo ay nasa nila ng dugo ng high blood, ano mangyayari sa inyo? High blood din na rin kayo. Pero yung dugo ng Panginoong Hesus, malinis yun. Kinikilala yun sa langit sapagkat yun lamang ang dugo na kayang tumubos ng kasalanan ng mga tao. Ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang sabi dito ay binili tayo ng dugo ni Jesus sa kaaway. Ang Panginoong Hesus na pako sa krus. Dinala ang lahat ng iyong mga kasalanan. Pinatawad ang mga pagsalangsang ng tao. Nilinis ang lahat ng mga pagkakasala at sabi sa kanyang mga latay, tayo'y nagsigaling. Kaya tingnan natin yon. Papayag, pagka meron kang anak at yung anak mo ay lalatiguhin, papahirapan, tsak na magre-react ka ron. Lalo na yung anak mo na yun, ay mahal na mahal mo. Sino rito may anak na? Taas ang kamay. O, kita nyo, kapag yung anak nyo ay sinasaktan ng ibang tao, ano ang gagawin ng nanay, ano ang gagawin ng tatay? Aba, sasaklaw yung tatay. Hindi siya papayag na masaktan yung kanyang anak. Pero dito ay ating makikita, ibinigay ng Diyos Ama kanyang anak upang yun ay maranasan, upang yun ay pahirapan sapagkat ang purpose ng kapanganakan at pagliligtas ng Panginoon ay para sa mga tao na kanyang minamahal. Kaya yung salvation na meron ka, abay dapat yun, pinapahalagahan mo ng mabuti. Kaya alam nyo ba, nabasa ko ito nung morning devotion. Ang sabi ng Bible, kasi naghahalitan Diyos sa Israel. Dahil ang Israel, mahal na mahal ng Diyos. Biro mo ang Diyos na nagmahal sa Israel, tapos tinalikdan ng mga Israelita ang Panginoon at sumamba sa Diyos-Diyosan. Tapos ang sabi ng Diyos doon ay ganito. Akala ba nila ay sinasaktan nila ako pagka sila ay gumagawa ng pagkakasala? Tapos sabi ng Diyos doon, hindi ba alam nila na kapag sila ay namumuhay sa pagkakasala, ang sinasaktan nila ang kanilang sarili? Mineditate ko yun. Tama nga naman pala. Kapag tayo ay namumuhay sa pagkakasala at ang mga pagkakasala ay hindi natin pinagsisisihan, sinasaktan pala natin ang ating mga sarili. Kaya tingnan nyo, ang sabi, dahil tayo ay binili ng dugo ni Jesus, nagkaroon tayo ng bagong pasimula. Isipin natin yung ating buhay nung tayo ay wala kay Kristo. Nung tayo ay hindi pa believer ni Lord. Ano ba yung mga pinaggagawa natin sa ating mga buhay? Mabuti ba o masama? Yung ginagawa ba natin ay okay kay Lord? Hindi tayo okay. Bakit? Unbeliever tayo. Ang ginagawa natin talaga, yung gusto natin gawin. Pinaninindigan natin yung mga gusto natin gawin at ipinaglalaban natin na ito ay tama. Pero hindi pala talaga tama yun. Kaya ako, nung araw, pinag-aaralan ko ang aking buhay, marami kong ginawang hindi tama. Dahil ako'y lalaki at kabataan, marami kong ginawang pagkakasala sa aking sarili. Kaya alam niyo, pagka iniisip ko ito, oo nga pala,
Sa Diyos lang pala matatagpuan ang bagong pasimula ng buhay. Hindi sa sarili mo, sa Diyos pala nagmumula yung bagong pasimula ng mabuting pasimula ng bagong buhay. Ngayon, naglilingkod tayo. Pansinin natin yung ating buhay. Ngayon, naglilingkod tayo sa Panginoon. Ang ating buhay, binabago ng Diyos araw-araw ang ating buhay. Pinasasagana ng Diyos ang ating buhay. Pansinin nyo ang inyong sarili. Paano naglingkod ako sa Panginoon? Sumagana ang aking buhay espiritual. Ganun din naman ang material at pinansyal. Pinagpapala ka ng Diyos, pinasasagana ng kanan ng Diyos sapagkat ikaw ay merong mabuting pasimula. Kung ikaw ay nagtatrabaho, nagkakaroon ka ng mga promosyon, kung anak mo ay mga nag-aaral at yan ay mga believer, ano ang nangyayari? Nagkakaroon ng matatalinong mga bata sa school na mga anak ng mga Kristiyano sapagkat ang Diyos ay tumutulong sa kanila. Glory to God. At pag tayo'y namatay, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta pag tayo namatay? Gusto niyo ba pumunta ron? Yes! O, tiyak doon tayo pupunta. Kaya dito pa lang sa ating buhay dito, maging masaya tayong naglilingkod sa Panginoon. Kailangan lagi nakangiti. Maging parang walang pag-asa. Laging nakangiti. Magsabi nga ng amen ang mga may pag-asa. Amen! Ayan. Glory to God. Kaya dyan ang ating makikita. Ang tema natin, without the Holy Spirit, it is impossible to live a living sacrifice, holy and acceptable to God. Kaya ang pagiging mamuhay sa kabanalan ay mahirap yan. Bakit? Marami kang tatanggihan. Marami kang pag-iisipin, teka, pag ginawa ko ba ito, ano ba mangyayari sa aking buhay? Pero ang totoo, ang banal na Espiritu Santo ang kumikilos sa buhay mo. Sa buhay mo, sa buhay ko, para tayo ay makapamuhay ng isang buhay na handog at katanggap-tanggap sa Panginoon. Isang buhay na banal. Ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos upang maging banal na handog ka, kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya ito, nung binabanggit ito yung ni Apostol Pablo, yung Roma 12, talatang 1, naintindihan niyang mabuti. Kaya sabi niya, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Tingnan niyo yung diin. Mga kapatid, parang nagmamakaawa pa. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Kaya dyan ay ating makikita sa Genesis chapter 8, verse 20 hanggang 22, after ng flood, pagkatapos na magkaroon, lumipas ang mga baha, nagtayo ng altar si Noah sa Panginoon. Naghandog siya ng malinis na hayop, ibon, sakripisyo, at ito ay naamoy ng Diyos. Kaya siya ay na-please. Kaya tingnan nyo tayo. Pansinin natin yun. Nung tayo ay makatanggap ng salvation sa Panginoon, nilinis tayo ng dugo ng Panginoong Hesus, naging marapat tayo sa Kanya, kaya pagka yung buhay natin ay nabago at na-transform, isang mabangong samyo tayo sa Panginoon. Kaya yung buhay natin ay mabangong samyo ito sa Panginoon. Lalo na kapag ang ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kinakailangan ikaw ay pinangungunahan ng Banal na Espiritu. Ibig kong sabihin, ang Holy Spirit ang naglilid sa iyo, dapat ikaw ay nakasubmit ang iyong katawan, kaluluwa at espiritu sa leadership ng Holy Spirit. Kasi pag hindi nakasubmit ang iyong mind, soul, and body sa Holy Spirit,
hindi magiging acceptable ka sa God. Bakit? Tsak na baka ang gawin mo yung dati mong ginagawa. Kaya nga mayroong Holy Spirit Siya yung tumutulong sa iyo para makapamuhay ka ng banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya yung Old Testament, yun ay sacrificial animal na paghahandog. Old Testament yun, saan yung patungkol sa pagkakasala. Pero nung pagdating ng ating Panginoong Hesus, ano ang kanyang ginawa? Nilinis tayo sa lahat ng ating karumihan, pinaputi tayo, pinaganda tayo, inayos tayo ng Panginoon para maging mabangong samyud tayo sa Kanya at wala na tayong karumihan. Isang takpo ng aking buhay pananampalataya. Araw ng Sunday, nag-worship kami sa Panginoon. Nandun lang ako sa gilid, tumataas-taas ako ganyan, pero nag-worship ako sa Lord. Alam niyo, narinig ko ang tinig ng Espiritu Santo at ito ang kanyang sinabi. Alam niyo ba, kapag kayo ay umaawit, nakalalapit kayo sa Ama, dahil ang nakikita ng Ama ay ang dugo ng Panginoong Hesus na nakakover sa inyo. Sabi ko, kaya pala ganito pakiramdam ko. Nung nag-worship ako sa Panginoon, nagiging acceptable ang ating pagsamba sa Panginoon. Bakit? Kasi binili tayo lahat ng dugo ng Panginoong Hesus. At yung kabanalan ni Kristo, yun ang nakikita sa atin. Kapag humaharap tayo sa Panginoon, yung kabanalan, alam ng Diyos na ikaw ay nagkakasala. At habang ikaw ay narito sa lupa, talagang merong tukso, merong pagkakasalang nagaganap, pero merong pagsisisi ng kasalanan. Merong paghingi ng tawad sa Panginoon. Dahil hindi pa tayo perfect. Lahat tayo ay nakagagawa ng pagkakasala. Pero salamat sa dugo ng Panginoong Hesus, pag ikaw ay lumapit at humingi ng tawad sa Panginoon, ay tiyak na ikaw ay patatawarin. Sapagkat ganun kabisa ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Noong araw, ang dugo ng mga hayop ay tinatakpan ang ating mga pagkakasala. Pero sa dugo ni Hesus, dilinis tayo sa lahat ng ating karumihan. Ang sabi, lahat tayo pag humaharap sa Panginoon ay blameless. Sapagkat sa pagbabalik din ng ating Panginoon, yun din ang kanyang titignan sa atin. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang gumagawa sa ating buhay. Ang Espiritu ng Diyos ang nagpapaalala sa atin pag tayo ay may nagagawang pagkakasala. Ang banal na Espiritu Santo ang naglilit sa atin upang makapamuhay tayo sa kabanalan ng nais ng Diyos. Yung kabanalan meron ka, hindi ikaw ang gumagawa nun. Yung kabanalan na meron ka, ang banal na Espiritu ngayon ang kumikilos at gumagawa sa buhay mo. Sapagkat ang Holy Spirit ay tatlong persona ng kanyang pagka-Diyos. Iyon ang pumalit sa ating Panginoong Hesus. Nang si Jesus ay pumalik sa langit, iniwanan niya ang banal na Espiritu Santo sa lupa. At yun ang ating kasama ngayon. Upang mamuhay tayong masaya, mamuhay tayo sa kabanalan, mamuhay tayo sa nais ng Diyos, sapagkat ang Espiritu Santo ang kumikilos at gumagawa sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon, sapagkat ang ating Panginoong Hesus ang makakagawa sa atin. Nung tayo nagkasala, ipinako sa krus ang Panginoon, ang kanyang dugo ang humuga sa atin at nawalan tayo, walang kapintasan at ang kanyang pagtingin sa atin, tayo ay matuwid. Hallelujah! Perfect sacrifice ang iwan ng ating Panginoong Hesus. Binayaran niya kasalanan ng sangkatauhan, tinubos tayo at ang mga pangako sa atin ng buhay hanggang kaya di pa lang ay tinitiyak na ng salita ng Diyos dahil ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo, meron kang walang hanggang buhay na ito ay hahantong sa langit. Ang kinakailangan mo sa iyong buhay, ang kapartner mo ay ang banal na Espiritu. Hallelujah.
Kaya sa panahon natin ngayon, magsabi nga ang mga born again, born again ka na ba? Okay, born again ka na ngayon. Pansinin natin ito. Noong una, ang handog ay hayop. Dumating ng Panginoong Jesus, in-erase yung paghandog sa hayop. Yung sarili niya, kanyang inihandog sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Pero ngayon, pansinin natin, ikaw ang handog na buhay. Hindi siya handog, ikaw ngayon ang handog. Bakit? Binili ka na nga ng dugo Nilinis ka na ng Panginoon. At ang Espiritu ng Diyos ay tumira sa iyo. Sabihin mo nga ngayong gabi na may conviction. Ako'y handog na buhay. Kalugod-lugod. Pansinin niyo, bakit ko kaya sinabi yun? Ako'y banal na handog. Buhay. Kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo ba kapag yan ang lagi ko po itong binabanggit pagbangon ko sa umaga. Panginoon, ang aking buhay ay isang handog na buhay. Banal, kalugod-lugod sa iyo. Bakit? Alam niyo po ba pagkapalayan ang sinasabi niyo sa umaga, pagbangon sa umaga, nire-remind niyo ang una ang inyong sarili. Saan? Aba, hindi pala ako dapat gumawa ng masama. Aba, hindi ko pala dapat ginagawa ito. Bakit? Banal ako Nakahandog na ako sa Panginoon. Tuwing umaga, at yan, pag binabanggit niya, nire-remind nyo ang demonyo. Nire-remind nyo ang kaaway. Parang sinasabi, oy, hindi ka makakaisa sa akin. Itong aking katawan, kaluluwa at espiritu, nakahandog na ito sa Panginoon. Hindi ka na makaka-enter ngayon sa isip ko. Kasi ang gawa ng kaaway, magpapadala yan ng mga filthy, mga maduduming kaisipan. Akala mo ikaw ang nag-iisip nun, hindi ikaw ang nag-iisip nun. Pinadadala ng kaaway yun para ikaw ay magkasala, para ikaw ay matukso, para ikaw ay makagawa ng hindi mga kabanalang gawa, kabanalang pagkilos. Kaya kapag ito ay sinasabi mo, nako, ang galing. Danas na danas ko po ito, kaya aking ibinabahagi ito. Pagbangon ko sa umaga, sasabihin ko, Panginoon, yung aking sarili, katawan, kaluluwa at espiritu, inihahandog ko po sa iyo itong araw na ito. Aba, buong araw, hindi ka kayang galawin ng kaaway. Bakit? Nire-remind mo na kasi ang sarili mo. Meron na naihandog ko na ang aking sarili. Kaya, ang sabi diyan, ang iyong buhay, banal at acceptable, holy living, holy sacrifice, acceptable to God. Alin ang iyong buhay? Ang pamumuhay kabanalan, una ang iyong buhay, maging ang iyong isip dapat banal. Dapat yung isip mo hindi malikot. Dapat yung isip mo ay nakasubmit doon sa gusto ng Diyos. Ang iyong pagkilos, ang iyong ginagawa, araw-araw ng buhay mo, ang iyong puso, ito ay nyo ng iyong espiritual na pagsamba. Ang pagsamba sa Panginoon ay hindi lamang doon sa ministry, hindi lamang doon sa tumutugtog ka, hindi lamang doon sa kumakanta ka. Yung spiritual living, ito ay pamumuhay na banal ang iyong isip, pamumuhay na banal ang iyong sinasalita, pamumuhay na banal ang iyong ikinikilos. Bakit? Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ay templo ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi ni Paul, namamanhig ako sa inyo mga kapatid. Ialay niyo ang inyong buhay bilang banal. Bakit? Intindi ni Paul na yung Holy Spirit ay tumira sa isang taong nanampalataya kay Jesus. Glory to God. Hindi lang po kalahating bahagi ng ating buhay
Ang Lunes hanggang Biyernes hanggang Sabado, pwede kong gumawa ng pagkakasala at mamuhay sa pagkakasala. Pagdating ng Linggo, doon lang ako banal. Hindi po pwede yun. Pag sinabing holiness from Monday to Sunday, ang iyong buhay ay nakahandog sa Panginoon. Ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong sinasalita, ang iyong ikinikilos. Ang Holy Spirit ang gumagawa nun sa atin, lalo na kapag kinakausap mo ang banal na Espiritu. Sinasabi mo lahat sa Kanya, Lord, gusto ko pong mamuhay sa kabanatan. Gusto ko pong ma-please ang aking Panginoon, pero hindi ko po kaya ito kung sa aking sarili lamang, pero makakaya ko ito kung ako ay tutulungan ng inyong banal na Espiritu. Kaya nga ipinadala ang banal na Espiritu upang makapamuhay tayo sa kabanalan. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi mahirap sundin ang aking mga utos. Bakit? Kasi ang Holy Spirit ay nakatira sa iyo. Tignan nyo, pinili niyang tirhan ng tao. Hindi niya piniling tumira sa hayop, hindi niya piniling tumira sa mga puno, sa mga halaman. Hindi siya doon tumira. Saan siya tumira? Sa katawan mo. Yun ang kanyang tinirhan. Bakit? Holy, binili ng dugo ni Jesus, alin yung iyong buhay, at titira lamang ang banal na Espiritu Santo doon sa sisiklan na binili ng dugo ng Panginoong Jesus. Walang iba yun kundi ikaw. Kaya mapalad tayo sapagkat ang Espiritu ng Diyos hindi tumira sa mga puno, sa mga hayop. Sa tao siya tumira. Hallelujah! Bakit sa tao tumira siya? Espiritu nga siya, wala siyang katawan. Kaya ang kinakailangan niya, magkaroon siya ng katawan. Kaya yung katawan mo, katawan ng Espiritu Santo yan. Yung isip mo, isip ng Espiritu Santo yan. Kaya hindi ka mahihirapang mamuhay sa kabanalan sapagkat ang Holy Spirit ang tumira sa iyo at siya ang magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay. Maging ang mga bagay na hindi mo alam, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa iyo, maglilid sa iyo, maggagayad sa iyo para habang ikaw ay namumuhay sa mundong ito, mararanasan mo ang kagalakan, mararanasan mo ang kapayapaan, mararanasan mo ang maraming mga bagay na ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi mahal ka ni Jesus. Hallelujah. At hinahanda ka ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Tingnan niyo ang mga kinakasal. Pumupunta ka ng parlor yan. Umuupa ng mga mag-aayos, magpapaganda sa kanya. Araw-araw ang Holy Spirit kasama natin. Siya yung ating nagpapaganda sa atin sa araw-araw. Siya yung nagtutuwid sa atin. Sinasabi niya sa atin, oh, nagkamali ka, ginawa mo ito. Hindi ko gusto na gawin mo yan. Alam niyo, pagka may intimacy kayo, pagka meron kayong malapit na relasyon sa Espiritu, naririnig niyo yung tinig niya. Naririnig niyo kapag siya'y nagsasalita sa inyo. Nararamdaman nyo kapag kayo'y nagkakasala, nararamdaman nyo na pipighatirin at lumulungkot ang Espiritu kasi nakagagawa tayo ng hindi tama. Pero salamat sa Panginoon sapagkat yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, ang Espiritu ng Diyos ang gumagawa nun para lalo tayong maging malapit sa Panginoon at maging kahawig ng ating Panginoong Jesus. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya pagka inihandog mo ang iyong buhay, pati pag-aari mo nakahandog sa Panginoon. Hindi pwedeng buhay mo lang. Pag-aari, sasakyan, lupa, pera, ano pa man ito. Pag ito'y hiningi, ibigay mo. Pag ito'y hiningi ng Panginoon, ibigay mo. Bakit? Ang Espiritu ng Diyos ang kikilos sa iyo. At siya rin ang magsasabi nito na ibigay mo. At pag iyon namang ibinigay, sabi, ito ay yung spiritual na pagsamba sa Panginoon. Kaya glory to God. Pagpapasalamat sa Diyos sa kanyang ginawa sa iyo noon
at ngayon. Alam niyo ako, madalas ako mag-compare, pero hindi ako nagko-compare ng tao sa tao, yung sarili ko. Sabi ko, ano ba buhay ko na ako ay wala kay Kristo? Manginginom ako. Marami akong ginagawang hindi tama. So, pagka tinignan ko yun, walang direksyon ng buhay ko nung araw. At tiyak ako, dahil ako ay radista nung araw, nahuli ako ng mga militar. At doon ako ay muntik ng mamamatay. Pero sabi ko, Panginoon, hindi mo kita nakikilala ngayon. Pero tiyak na meron kang itinakdang panahon para makilala kita. Ilibre mo lang ako sa aking sitwasyon ngayon na hindi maganda, maglilingkod ako sa iyo. So, ganun. So, anong nangyari ay doon ko nakilala ang Panginoon. Iniligtas ako ng Diyos sa isang tiyak na kapahamakan. Sabi ko nga, kung ako'y mamatay, hindi na ako makikita ng aking pamilya. Pero salamat sa Panginoon. Bakit? Binalyo ko, binigyan ko ng halaga yung aking pangako sa Kanya. Sabi ko, Panginoon, ilibre mo lang ako sa sitwasyon na ito, maglilingkod ako sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang paglilingkod. Wala akong background ng paglilingkod. Pero dahil sinabi ko yun sa Panginoon, ang Holy Spirit naman ay gumawa. Basta gusto ko lang. Kung ano yung pwedeng mag-ulis, pwedeng maglinis, okay na sa akin yan. Pero alam niyo, salamat sa Panginoon sapagkat ako ay nakapag-aral sa Bible School at ako ay nakapatapos. Kaya, ang daming mabuting bagay. Pagka ako'y dumarating, kapag pastor ka, hindi ka nanghihina rin. Meron bang panahon na lagi kang malakas? Hindi ka laging malakas. Pero salamat sa Panginoon kapag ako ay inaatake ng medyo nanghihina ako, sinasabi ko lang, Panginoon, binabalikan ko yung aking kalagayan noon. Na ako ay iniligtas mo at ngayon ay may problema ako. Kaya mo kong palakasin. Kaya mo kong tulungan sa problemang meron ako. Kaya mo kong patatagin ang aking pananampalataya. Kaya salamat sa Panginoon. Hallelujah, nung araw tayo ay spiritually dead. Wala tayong mapag-asa sa buhay na ito. At tiyak kapag tayo ay namatay, tayo ay pupunta ng impyerno. Yun ang sabi ng Luke chapter 16, 19 hanggang 31, the rich man and Lazarus. So makikita natin yun. Yung mayaman, pumunta ng impyerno, si Lazaro ay hindi. No, daily commitment, no, mahalaga po ito, yung mga pangako natin sa Panginoon. Habang tayo ay namumuhay, sasabihin mo, Panginoon, habang ako'y namumuhay, paparamanan kita. Pupurihin kita, sasambahin kita, pasasalamatan kita, at magmamahal ako ng mga tao. Sino sa inyo ang mahal ng Panginoon? Mahal niyo ba ang Panginoon? Mahal ba kayo ng Panginoon? Kaya kapag mahal natin ang Panginoon, mahal din natin ang ating kapwa. Hindi pwedeng mahal mo lang ang Diyos, pwede hindi nakikita sa yung mahal mo ang iyong kapwa. Dapat pareho. Pag mahal mo ang Diyos, ang application nun, dapat makita yung pagmamahal mo sa iyong kapwa-tao. Kaya yung kapatid mo na yan, katabi mo ba, mahalin mo yan. Kasi kayo rin ang makikita sa langit. Di ba? Ngayon, kung meron pang gusto kang makita pumunta ng langit, eh maghanap-hanap ka ng mga taong pwede mong kakausapin. Kaya makikita rin din natin dito ang siyang na ugali ni Jesus. Kaya ang Holy Spirit, tinatransforma tayo. Inaayos tayo araw-araw. Ano yun? Yung mga bunga ng Espiritu. Yung kasi ang ugali ng ating Panginoon. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, self-control. Lahat yun ay nakikita sa ating Panginoong Hesus. At gusto rin niya na makita sa atin yung mga bunga ng Espiritu. Gusto niyang makita sa ating buhay. Kaya ang sabi doon, ang holiness, ang ibig sabihin noon ay set apart for God's service. Living a life reflect His holiness. Ibig sabihin po nito, ikaw ay binanatan Diyos, ikaw ay inihiwalay para sa isang dakilang layunin. Ano yung layunin na yun? Yung paglingkuran mo siya, yung mahalin mo siya.
separation from worldly things. Humihiwalay ka na sa mundo, bagamat ikaw ay narito sa mundo, pero ikaw ay namumuhay na kasiyasiya sa Diyos. Kasiyasiya po tayo sa Diyos? Parang mahina. Kasiyasiya tayo sa Diyos pag tinitingnan tayo ng Panginoon. Pagka ba Kristiyano, hindi nagkakasala, perfect na ba? Hindi, nagkakasala tayo. Pero salamat sa Panginoon, kapag lumapit ka sa Kanya at tumingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Panginoon. Yun ang maganda ron. Pero hindi ko sinasabing mamuhay kayo sa palagi sa pagkakasala. Mamuhay tayo sa kabanalan sapagkat kaya nga tayo pinili ng Diyos Kaya nga tayo pinili ng dugo, kaya nga tayo nilinis ni Jesus at tinirhan tayo ng Espiritu Santo para hindi tayo makapamuhay sa pagkakasala. Kung hindi, makapamuhay tayo ng acceptable at pleasing sa Lord kasi nasa atin ang banal na Espiritu. Kaya makikita natin yung set apart for particular service yung mga anak ni Aaron, mga priest ito, mga sacerdote. Ikalawa, ang papel ng banal na Espiritu Santo para makapamuhay tayo ng banal at katanggap-tanggap sa Panginoon. Hallelujah! Una, ini-empower tayo na mamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Pagbabago ng buhay. Mahirap magbago ng buhay, pero dahil ang Espiritu ng Diyos ay nakatira sa atin, madaling nababago at naiaayos ang ating buhay para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang Holy Spirit ang gumagawa nito. Bakit? Siya yung nagtatransform ng ating buhay. Alam niyo, isang tagpo nung ako ay mababaw na Christian. Eh di, uhaw na uhaw ako. Dati ho ako manginginom. Kaya pag tinignan niyo yung mukha ko, hindi ganito ang mukha ko. Pangit. Sabi ko tayo, inom tayo. Mababaw na kabataang Kristiyano. Sige ba? Sabi ng tatay ko, pabilay ko ng beer. Yung malamig. Aba, unang tungga ko, ang pait-pait. Sabi ko, ba't ganito itong beer na ito? Napakapait ng araw. Pag iniinom ko to, ini-straight ko, sarap pa. Sabi ko, luma ata yung beer. Binuksan ko ulit yung isa. Paglago ko, sabi ko, napakapait. Biglang nagano yung isip ko, naku, born again na pala ako. Hindi na pala ako dapat umiinom ito. Sabi gano'n, tignan niyo ang magturo ang Holy Spirit. Hindi masakit. Eh, medyo matigas din ang ulo ko. Sabi ko, ito, tinuturoan na ako ng Holy Spirit. Ayaw niya na akong painumin. Kaya yung Holy Spirit talagang nagtuturo sa atin yan para tayo ay mamuhay sa kabanalan. Mula tinandaan ko. Kaya pag dumadalo ko ng reunion, kasi alam nila, manginginom ako. Kaya pagka ako inaalok ng aking tsuhin, sabi niya, tika, reunion siyempre, nandyan yung mga kamag-anak namin ng mga hindi pa natin pananampalataya. Mga pininsan, mga ganyan, dadaan ako. Halika. Inumin mo to. Sabi ko, beer, ganun. Sabi ko, Uncle, pasensya ka na, hindi na ako umiinom. Born again ako ngayon Sabi niya sa akin, pag hindi mo ininom ito, bubuhos ko to sa ulo mo. Sabi ko, pasensya ka na, Uncle, hindi na talaga ako umiinom. Binago na ako ng Diyos. Kaya hindi na ako umiinom. Hindi na kita mapagbibigyan. Hindi naman niya ipinilit, pero maraming nakasaksi, maraming mga pinsan ko ang nakarinig. Kaya pag may reunion kami, hindi na nila ako inaano. Bakit? Alam nila, born again ako. Di ba? Na kailangan may paninindigan. Hindi pwedeng dalawa yung ginagalawan mo. Kailangan pagka sa Panginoon ka. Kung pula-pula, kung puti-puti.
Kaya mula noon ay aking naintindihan. Alam niyo, kapag ang Holy Spirit tinatransform tayo, tinuturuan tayo sa katotohanan at pagkaunawa sa Bible. Alam niyo, nung ako'y nag-aaral na bago-bago, hindi ko rin maintindihan ang Bible. Sabi ko, hirap naman intindihin ito. Ano ba ibig sabihin nito? Pero habang tumatagal, at habang ako ay lagi nagpe-pray, alam din naman kasi ng Panginoon yung pangapagsisikap natin, yung mga gusto natin mangyari. At ang Diyos ay meron talagang mabuting plano. Mula noon, pag nagbabasa ako ng Bible, intindi ko, naiintindihan ko kung ano yung mensahe na gusto niyang ibigay. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Noong araw kapag nagbabasa ako ng Bible, natutulog ako. Pero ngayon, habang binabasa ko siya, gising na gising ako at iniintindi ko yung gustong sabihin ng Holy Spirit. Kaya, ang banal na Espiritu Santo, tuturuan ka niyan. Gagabay ang kanyan. Saan? Sa daan ng katotohanan, sa daan ng kabanalan at pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Kaya nung napaptize ako ng Holy Spirit, nako, ibang klase nangyari sa akin. Lagi na ako nagpe-pray. Meron na ako, gumawa na ako ng time. Itong time na ito, magpe-pray ako. Itong time na ito, magbabasa ako ng Bible. Itong time na ito, ganito ang gagawin ko. Habang tumatagal, yung pala ang gusto ng Espiritu ng Diyos sa atin. Saan? Maintindihan natin yung kanyang salita at mai-apply natin sa ating buhay. Kaya, pagdating ng Panginoon, maganda mangyayari. Bakit? Ihaharap tayo na walang kapintasan. Kaya ang banal na Espiritu, ini-empower tayo para tayo ay hindi makagawa ng kasalanan. Nare-resist na natin ang sin. Bakit? Nakakapabuhay tayo sa kabanalan sapagkat ang Espiritu Santo ay timura sa atin at yung fruit of the Spirit, yun din ay kumikilos sa ating buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Glory to God. Sanctify. Pagpapabanal. Ang Holy Spirit, ang trabaho nito sa atin ay konbiktahin tayo sa pagkakasala at magbago ng isip para tayo ay makalakad ng buong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya makikita natin, ang Espiritu ng Diyos, dahil siya ay tumira sa iyo at ikaw ay nag-submit sa will ng Holy Spirit, ang iyong sarili, ang iyong kaluluwa, ang iyong kaisipan, ang iyong mga damdamin, ito ay nagbabago. Nababago ito sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos at gumagawa sa atin. Para makapumuhay tayong righteous, matuwid. Tingnan nyo, pag wala ang banal na Espiritu Santo sa atin, bagamat tayo ay naglilingkod, para lang po tayo mga sisidlan na walang laman. Naglilingkod ka pero hindi ka nag-enjoy sa paglilingkod. Pero kapag ang Holy Spirit ay nasa iyo, ine-enjoy mo ang lahat ng iyong paglilingkod sa Kanya. Kaya pag wala ang banal na Espiritu, ikaw ay bula. Marami na akong kilalang ganun, na born again pero bula. Bakit? Kasi yung leadership ng Holy Spirit, hindi yun ang nangunguna sa kanila. Pero pag ang Espiritu ng Diyos ang nangunguna sa iyo, hallelujah, magiging powerful ang iyong buhay pananampalataya. Pag wala ang Espiritu Santo, wala kang bunga. Wala kang bunga. Pag wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Wala ka rin power and authority para sawayin ang kaaway. Nasasaway mo ang kaaway dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo at ikaw ay namumuhay sa kabanalan. Sa matuwid na pamumuhay sapagkat ang nasa iyo ay ang banal na Espiritu Santo. Pag tayo ay nag-worship, pansinin natin yun. Pag tayo ay nag-worship, dahil acceptable tayo sa Panginoon, yung ating worship, sumasama ang banal na Espiritu Santo. Saan? Sa ating mga pagsamba, mga pag-awit, mga pagtugtog. Sapagkat kasama natin ang ikatlong persona, walang iba kung hindi ang banal na Espiritu Santo. Madali tayong sumunod.
Hindi tayo reklamador. Hindi tayo complain ng complain. Bakit? Nasa iyo ang Espiritu Santo. At ang will mo ay pinasasakop mo sa Holy Spirit. Kaya ang gagawin mo, ikaw ay magiging masunurin. Magiging masunuring Kristiyano. Hallelujah! Pero pag wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo, hindi mo kayang sumunod. Magko-complain kang tiyak. Kaya pagka ikaw ay nag-move sa flesh, hindi approve yan sa Panginoon. Move in the Spirit, led in the Spirit, magiging approve ka sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Kaya kailangan natin ang banal na Espiritu. Ang gagabay sa atin araw-araw ng ating buhay, kaya dapat ang ating buhay ay nakasubok sa Panginoon. At lagi natin hinihingi, banal na Espiritu, pangunahan po ninyo ako sa pang-araw-araw ng aking buhay. At malaman ko ang plano at layunin mo sa akin. Hallelujah! Mako-comfort ka. Hallelujah! Kapag ang Espiritu ng Diyos ay kasama mong kumikilos at gumagawa sa buhay. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Kaya tayo lahat ay tumayo. Praise God! Kaya tayo ngayong gabi ay lalapit sa Panginoon. Pwede na ho ba kayo lumapit sa altar? Panigpunta kayo dito. Tayo po tayo. Lapit po kayo rito sa hallelujah, sa altar. Hallelujah. Alam niyo, kapag tayo lumalapit sa Panginoon, lalapit din siya sa atin. At pagka kayo nasa altar, tiyak na may gagawin ng Diyos. Gusto po niya may gumawa ang banal na Espiritu ngayong gabi sa ating mga buhay. Gusto niyo po ba ng revival ngayong gabi? Ang Holy Spirit ang magre-revive sa inyo. Lumapit lang po kayo sa altar. Lumapit po kayo ng buong pusong pagtitiwala. Lahat po tayo ay pare-pareho sa harap ng Diyos. Manggagawa ka man, ordinaryong manggagawa, hallelujah, lalapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Pastor Sam, dito ka sa hallelujah. Aawitan natin ang Panginoon. Buksan lang po ninyo ang inyong puso. Pumikit po kayo para hindi kayo maabala. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Tinatawag po yung ating mga manggagawa. Nag-aanoy po kayo. Anoy po ninyo ang bawat isa. Hallelujah. 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 Focus po kayo sa Panginoon. Pikit po kayo para hindi kayo mabala. Lumapit pa po kayo rito sa harap. Lahat po kayo, dito kayo sa harap para po malapitan kayo ng mga kasama nating pastor, pamanggagawa. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Holy Spirit, welcome po namin kayo sa aming kalagitnaan. Kayo po magre-revive sa amin. Buksan lang po natin ang ating puso. Baka nasahin natin ang banal na Espiritu. Siya ang ikatlong persona na ipinadala ng Diyos Ama upang tayo ay makapamuhay sa Panginoon na pleasing and acceptable sa Lord. Hallelujah. Hallelujah. Malaya po kayo magpuri sa Panginoon. Huwag po kayong tumahimik. Huwag po kayong yung isara ang inyong bibig. Sige po, magpuri kayo sa Panginoon. Hallelujah! 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 At kikilos ang banal na Espiritu. Hallelujah! Lord, 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 Lord Jesus, Holy Spirit, kayo po ang bahala sa kanila. Kayo po ang kikilos sa kanila.
Banal na Espiritu. Hallelujah. Sige po. Magpuri po kayo sa Panginoon. Nauhawan niyo ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord God. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Ramdamin natin ang banal na Espiritu ngayon. Tipin siya sa iyo. Hallelujah. Oh, Lord God. Lord God. Hallelujah. Nalalaban ko yung Holy Spirit. Panalakasin kayo ng Espiritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, mag-usap kayo sa Holy Spirit. Huwag niyong isalaman yung bibig. Hallelujah. Hallelujah. Para sa inyo ang gabi ito, pupuspusin kayo ng Espiritu ng Diyos. Pupunuin niya kayo sa pagkatihahanda niya kayo para sa pagdating ng Panginoon. Hallelujah. Oh, Lord God. Oh, sikarabakahanda-rabakaya. Sikarabakahanda-rabakaya. Oh, rabakashe-rabakanda. Sondo-rabakanda-rabakashe. Oh, robo-yanda-rabakaya-rabakashe. Oh, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Oh, nalulungkot ka sa inyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Pupuspusin niyo sila. Pupunuin niyo sila ngayong gabi. Hallelujah. Kaya rabakaya. Sikara rabakaya. Hallelujah. Oh, rabashana. Sikara rabakaya. Let the fire of God, the fire of the Spirit, the fire of God, the fire of the Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Rabashana rabakaya. Oh, rabababasaya rabakaya. Oh, rababababaya rabakaya. Oh, sikara rababaya rabakaya. Lord God, more of you. More of the Holy Spirit. More. Hallelujah. Huwag kayong papayag, hindi kayo mapuno. Kaya magpuri kayo sa Panginoon. Magpuri kayo sa Panginoon. Pupuspusin kayo. Pupunuin kayo ng presensya ng Diyos. Hallelujah. Palalakasin kayo. Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus. Hallelujah. Ganito yung bayan ng Nineveh ng iyong dugo. Hallelujah, Panginoong Jesus. Kaya kayo ang pupuspo sa kanila. Kayo ang pupunto sa kanila. Oh, ayan na, pupupos na. Lumalakas ka ang pagpuhos. Hallelujah, saluhin mo. Saluhin mo. Saluhin mo. Saluhin mo ang presensya. Saluhin mo ang anointing. Saluhin mo in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, rabababaya, rabababaya, rabababakanda. Sakara, rababakanda, rabababakanda. Rab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 aya. Sige pa. Sige pa. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapasimula pa lang ng Espiritu ng Santo ng Panginoon. Hallelujah. Huwag kang ihinto ng pagpupuri. Huwag kang ihinto ng pagpupuri. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh God. Ang Holy Spirit ang pinag-bring namin sa lugar nito. Oh, rabakaya, rabakaya. Oh, hallelujah. Lord God. More of you. More of the Holy Spirit. Oh, rabakaya, rabakaya. Hallelujah.
magpakalakas ka sa Panginoon. Magpakalakas ka sa Panginoon. Magpuri ka na mabuti sa Kanya. Hallelujah. I need the Holy Spirit. I need the Holy Spirit. Hallelujah. Pinupuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Kakamitin ka ng Espiritu. Hallelujah! Aabutin mo maraming tao. Ang mga kapitbahay mo, mga kamag-anak mo. Patatapangin ka ng Panginoon. Hallelujah! Maraming maliligtas. Hallelujah! Dahil ang Espiritu ng Diyos kikilos at gagawa sa iyo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Glory, glory to Jesus. Hallelujah. Oh,
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, tinatawag natin si Pastor Sammy, saka si Pastor. Hallelujah, sama na natin yung mga anak, yung kanyang dalawang anak, ipag-pray natin. Hallelujah, glory to God. Stop ko na sa akin. Hallelujah. Kaya yung mga maggagawa, itataas nyo ang inyong kamay sa ating mga pastor, sa kanilang buong pamilya. Ihandog natin sila sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Praise you, Lord. Taas po niyo yung kamay sa ating mga pastor. Sila ay nagtalaga ng buhay sa Panginoon. Hallelujah. Sikararabahaya rababos, sikararabahaya rababos. Korobobosiya rababasiya rababahaya rakaya, sikayakaya, sikayakaya. Kandararakandararasandarararakaya, rakiya rakaya, sikamorokaramasi. Nakikita ng Diyos ang mga gusto niyo mangyari sa gawain ng Panginoon. Oh, ang mga sacrifice niyo nakikita ng Diyos. Ang mga kahirapan na dinadaanan nyo, ang mga emosyon, ang mga pag-iisip, alam na lahat ng Diyos yun. Oh, glory to God. Hallelujah. Pagpatuloy ka. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Tutulungan kayo ng Panginoon. At ang mga kamay ng manggagawa at ang church na ito na nakataas ang kanilang kamay sa inyo, tutulong sila sa inyo sa lahat ng kanilang makakaya para sa gawain ng Panginoon. Oh, saya bababakaya, rarababasiya, rarababakaya. Oh, rububuyan, nararabasan, nararabakan, nararabakaya. Hallelujah! At hindi mawawala ng kagantihan ng langit sa lahat ng ginagawa at pagtatapat niyo sa Panginoon. Hallelujah! Lord, ang kagalakan, ang kasiyahan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Banal na Espiritu, kayo po ang laging aaliw sa kanila. Kayo po ang laging pagtutulong sa kanila. Hallelujah! Sa pangalan ng Panginoong Hesus, O God. Hallelujah! Bine-bless po namin ang buong pamilyang ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Kagalakan, kapayapaan, ang lahat ng tatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sasagana sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Hallelujah! Yung ating mga musician, punta rin ho kayo sa harap.
At tinatawag ko yung mga manggagawa natin, mga pastor natin. Pagpe-pray natin ang nasa music ministry. Punta lang po kayo rito sa harap. Hallelujah. Glory to God. Yaano ito kayo. Hallelujah. Taas niyo po ang inyong kamay sa ating mga kamanggagawa sa Panginoon. Hallelujah. Mahal kayo ng Diyos at nakikita ng Panginoon ang mga sacrifice and effort na meron kayo. Ang inyong mga pagkakaawit, yan ay sasamahan kayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, i-anoint po sila at pag-pray natin sila. Pag-pray po sila. Sige po, mag-pray po kayo sa ating mga ating mga manggagawa, mga musician. Hallelujah. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pinagpapala po namin ang church na ito. Pinagpapala po namin ang mga musician sa pangalan ni Jesus, ang mga manggagawa, Panginoon, mula noon hanggang ngayon, O Diyos, kapag sila ay tumutugtog, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kasama bumababa ang mga anghel, mga worshiping angel, Panginoon. Hallelujah, nakasama nila nagpupuri at sumasamba sa Panginoong Jesus, O God. Pagpalain niyo ang mga talento, ang mga abilidad, ang mga kasanayan na meron sila, Panginoon. At gagamitin nila ito para ikaw ay bigyan nila ng kasiyahan. Hallelujah. Sikararabahaya rarabasiya rarabasaya. Sikararabahaya rarabakaya rarabasiya rarabasiya. Lububuksan na yung rarabasiya rarabasiya. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa kanyang presensya. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Hindi na tayo pinabayaan. Kahit kailan, ang Diyos ay tapat. At tinanggap na po natin ang pinaka-the best na pagpapala sa gabi ito. Amen? Isang malakas na palakpak sa Panginoon.
Hallelujah. Nais ko lang pong announce sa inyo na patuloy po tayo na manatili sa presensya ng Panginoon at sa darating na Sunday ay kaya natin mas lalong higit ng magagawa, Panginoon. Mula sa Banal na Espiritu na dumaloy sa ating kalagitnaan ngayon sa bawat isa ay dadaloy din po ito sa lahat ng a-attend sa araw na yun sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay magpapasalamat na sa kanyang gagawin at alam natin na ang Diyos ay handang maglingkod sa atin, lalo na sa mga taong nauuhaw at nanghihina ang kanyang mga pananampalataya. Amen? Sa araw na yun, magkaisa po tayo, patatagin po tayo ng Panginoon. Amen? Bibigyan tayo ng panibagong lakas at lalakad tayo ng lalakad, hindi tayo makakaramdam ng pagod. Amen? Magpupuri tayo sa Panginoon hanggang sa pagdating ng Panginoon, mananatili tayo masaya ng paglingkuran at laging ihahandog ang ating buhay para sa Kanya. Amen! Panginoon Diyos! Ngayon sa ganun. Napakabuti ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo at awitin natin na sa inyo ipinabalik ang lahat ng papuri. At doon lang po sa mga kaalam ng awitin ito, ating pong pasalamatan ng Diyos sa ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay na tayo ay pinakain ng pagkain, hindi kailangan natin makakalimutan at kasama natin palagi sapagkat ito'y kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng Panginoon sa ating lahat. Diyo'y pinabalik ang lahat ng papuri at pagdakilaan, pagmaluwalhati at sa'yo'y karapat-dapat na sambahin, O Jesus, ang ngalan mo'y tataas. Sa'yo'y binabalik ang lahat ng papuri at pagdakilaan, pagmaluwalhati at sa'yo'y karapat-dapat na sambahin, O Jesus, ang ngalan niyo, O Jesus, ang ngalan niyo, O Jesus, ang ngalan niyo'y tataas. Diyos na mga Panginoon na walang sawang tayo ay patuloy na gabayan at palakasin sa pamagitan ng kanyang Banal na Espiritu. Salamat po Diyos. Hallelujah. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Kaya po lahat tayo mga kapuna at binabalik ko na po sa ating yan siya nanalabi pang gawain. Sa bahagi po tayo ng ating pagkakaloob. Saglit po tayo at ating manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, patuloy po kami nagpupulit ng nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong pagsama. Narito po, Panginoon, na pinasasalamatan po namin ang walang sawa mo pong pagkalinga at pagtugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya't narapat lamang po na ibalik namin sa iyo ang nararapat na para sa iyo. Kaya inyo pong basbasan ang lahat ng malilipon na sa latisa. Gabing ito at loobin mo po na ito ay magamit sa lahat ng pangangailangan dito sa lugar, sambahan, maging sa pagpapalagan po na mabuting balita ng kaligtasan. At pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat ng mga kamay na magbibigay, hindi makapagbibigay sa mga oras na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy na gawing tapat sa iyo at sa pagbibigay para sa iyong kaharian. Maraming pong salamat na ingat po namin binabalik sa inyo ang lahat ng papulit at pakina sa pangalan ni Jesus. Amen. Natin na po natin dahil sa harapan ng ating
ibigay sa Panginoon. Kalwalhatian at kalakasan, maghandog sa Panginoon. Banal at tapat na pagsamba, ang Diyos ay dakila at banal. Kaya ang ngalan niya'y dapat purihin, kapangyarihan ang taglay. Laging taasan, pag-ibig niya'y magpawalang hanggan. Pag-ibig niya'y magpawalang hanggan. Hallelujah. Announcement po, ang ating mga gawain sa loob ng isang linggong ito ay makikita natin sa ating monitor. Pakibasa na lang po ng inyong mga mata. Ayun po ang aming ginagawa weekly. Tuesday service, 6:30 hanggang 8 p.m. ang aming prayer meeting. Every 6 p.m. at 7 p.m. ang prayer and fasting. Every third Saturday of the month. At sa linggo po, ang ating church anniversary. Muli po tayong pumunta dito, bumalik. At purihin natin ang Panginoon ng buong puso, ng ating kaluluwa at ng buong pag-iisip. Kaya ang regular po na service natin ay 9 a.m. pero sa Sunday po ay 8:30. Bago po mag 8:30 ay narito na po tayo sa ating bahay-sambahan. Bilang pangwakas po na panalangin, tayo pong lahat ay tumayo at tinatawagan ko po si Pastor Zorin Malveda para sa ating panghuling panalangin at aawit muna tayo. Salamat sa Panginoon. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Isa pa po. Ipawagin na natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin kung gaano kadakil ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Dakila kayo, Panginoon. Sa buhay ng bawat isang isa. Purihin mo, Lord. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Sige nga po, minsan pa po natin palakpakan ang ating Panginoon. Magpagsabi tayo ng papuri at parangal sa kanyang banal na pangalan. Hallelujah! Purihin kayo, O Diyos. Sambahin po namin kayo, Panginoon. Parangalan po ang inyong banal na pangalan. Napakabuti po ninyo, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Tunay kayong dakila sa buhay ng bawat isa po sa amin. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyo, Banal na Espiritu, sapagkat muli niyo po kaming sinabahan at pinangunahan sa gabing ito. Salamat sa inyong pagkilos, salamat sa inyong paggawa, Panginoon, na patuloy po namin naranasan. Muli niyo pong pinalakas ang bawat isa po sa amin. Muli niyo pong pinaalala sa amin kung gaano kayo kadakila, kung gaano kayo kabuti. Tunay nga na kayo ang Diyos na hindi nag-iiwan. Tunay nga na kayo ang Diyos na hindi nagpapabaya. Tapat kayo sa inyong mga salita. Tapat kayo sa inyong mga pangako. Hallelujah! Purihin kayo, O Diyos. Marapat kayong purihin. Marapat kayong sambahin. Marapat kayong dakilain, Panginoon. Hallelujah! Praise your holy name. Salamat po sa inyo, O Diyos. Napakabuti po ninyo. Hallelujah! Hallelujah! Manaming Diyos na napakabuti. Maraming pong salamat sa gabi ito, sapagkat muli ang pagsama ninyo ay amin pong naranasan. Salamat, Panginoon, sa natapos na gawain para sa inyo, sa mga ginamit po ninyo, O Diyos, sa gabi ito.
Sa lahat ng tumayo sa likuran ng pulpitong ito, pagpalain niyo po silang lahat. Ang nag-MC, nagpaawi, mga nagbackup, tumugtog, at bawat isa, Panginoon, na nagsidalo sa gabi ito. Salamat nga, Panginoon, na tumanggap ang bawat isang muli, Panginoon, ng banal niyong Espiritu. Tumanggap ang bawat isa na muli ng kalakasan, Panginoon. Tumanggap ang bawat isa ng mga pagpapalang espiritual na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga ng pera, ng kayamanan ng sanlibutan ito. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang mga anak ninyo na nagsidalo sa gabi ito. At hayaan nga po ninyo, O Diyos, ang bawat natanggap ng bawat isa po sa amin ay hindi po ito maagaw ng kaaway, kundi patuloy po ito, Panginoon, manatili sa aming mga puso, malakaran ang bawat isa ng inyong mga salita, at patuloy, Panginoon, na maging instrumento ang bawat mga anak ninyo, bawat mga lingkod ninyo, O Diyos, sa lugar na ito, maging instrumento sila, Panginoon, para umabot pa ng maraming kaluluwa na magsisilbi, Panginoon, na magbibigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Ama, pinagpapala din po namin ang iyong lingkod na ginamit. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng Pastor Osis. Patuloy pa po kayo, Panginoon, na magpakahayag sa kanya. At naman, Panginoon, ang mga lakas na nawala sa kanya, kayo patuloy na magbabalik nito, dakilang Diyos. Pinagpapala po namin ang iyong lingkod at patuloy kayong kumilos at gumawa sa kanya. At Lord, maraming salamat sa gabi ito. Salamat nga, Panginoon, na hindi po mawawala ng kabuluhan lahat ng ginawang paglilingkod sa inyo sa gabi ito, sapagkat kayo na Diyos na aming pinaglilingkuran ay tunay na buhay at nangako sa aming tapat na hindi kami iiwan ni pababayaan man. Kaya, O Diyos, marapat kayong tumanggap ng mga papuri, pagsamba, pagdakila, parangal, pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Picture muna tayong lahat dito sa ano. Picture taking daw po, tapos may practice sa kwarto.